Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy, And welcome to Bonfire Night! So muli wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember! Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na habang tayo po ay nanunood dito sa ating gawain, tayo po ay nagtatag ng ating mga cell members, yung mga leaders natin. Make sure natin na nanunood din sila ng live and especially yung ating mga invites. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ng ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko.
So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So sa mga nanonood po tonight, 'di ba, make sure natin na hindi tayo nagpapadistract sa ating paligid. So tayo habang nakikinig po tayo ng message, active din tayo na nag-engage sa comment section. Amen to that as well. Let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, she is the loving wife of our Pastor Rami Henares Jr. and our mentor. Let's welcome Pastora Adelia Henares. Good evening, magandang gabi po sa inyong lahat, and Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan, ngayon lang po ako nakabati, kaya pagbigyan nyo na pa ako. Katatapos lang ng Merry Christmas at ngayon naman is a Happy New Year sa lahat. So, 2025 na po. So, bagong lahat, manalangin po tayo. Father God, maraming po salamat sa gabing ito. I pray, Panginoon, na samahan mo kami sa aming pag-aaralan sa iyong salita. Kung anong nais mo iparating sa aming Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Lord, I pray, Panginoon, ang mga salitang mong ito ang siyang magiging gabay namin para itong 2025, Panginoon, maging kagamit-gamit kami sa iyong ubasan. Holy Spirit, i-lead mo kami, i-guide mo kami sa aming pakikinig. Maging ako, Holy Spirit, samahan mo ako sa aking pag-share na iyong salita sa oras nito. Maraming po salamat. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, magandang gabi po ulit sa lahat. Magandang gabi sa inyo mga ka-bonfire, mga pastors, pastoras na naririto, na kasama natin sa bonfire night, sa mga disciples, leaders, primary leader, at sa lahat po, no, local, dito sa Pilipinas and abroad. Magandang gabi po sa inyong lahat. At pakinggan po natin yung sasabihin ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Ang ating pong text ay matatagpuan sa John 5 verses 1 to 9. Sabi po dito, after these things, there was a feast of the Jew, and Jesus went to Jerusalem. Now, there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porticos. In this lay a multitude of those who were sick, blind, lame, and withered, waiting for the moving of the waters. For an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool and stirred up the water. Whoever then first, after the stirring of the water, stepped in, was made well from whatever diseases with which he was afflicted. A man was there who had been ill for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been a long time in that condition, he said to him, "Do you wish to get well?" The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Get up, pick your pallet, and walk." Immediately, the man became well and picked up his pallet and began to walk. Praise God. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. So, meron tayong kwento dito, no?
Sino yung mga character? May mga character tayo na mapapansin. Nandito si Jesus Christ. Nandito yung multitude of sick people. So pag sinabi natin multitudes, marami talaga. Maraming may karamdaman. Sila yung mga bulag, sila yung mga lame or pilay, sila yung mga withered or paralyzed, no, paralytic na tao na may karamdaman. At ang lugar na iyon sa Jerusalem ay ang Bethesda. At may 5 porticos daw doon. So pag sinabi mong porticos, ito yung parang waiting shed. Ito yung parang lugar, may 5 lugar doon kung saan doon nag-aantay yung mga may karamdaman daw, ayon sa binasa natin, na gumalaw ang tubig. Kasi may season daw pala, no, according to sa kwento, may season daw kung saan ang angel of the Lord will stir up the water. At kapag nag-move yung water, no, in-stirred up ng angel yung water, nag-move, pupunta agad doon ng may karamdaman. At sino man ang maka-step, no, doon sa pool na yon ay magkakaroon ng kagalingan. At dito sa kwento, merong isang lalaking paralitiko for 38 years. At nakita siya ni Jesus. At alam ni Jesus ang kanyang condition na 38 years na siyang paralytic at nakahiga siya doon sa pallet niya. Kung kaya sinabi niya, do you want to get well? Gusto mo bang gumaling? Gusto mo ba ng kagalingan? Pero sabi ng lalaki, sir, wala pong magdala sa akin doon sa pool eh. Kasi kapag gumalaw na yung tubig, pupunta ako, may nauuna sa akin. So, hindi po ako nakakarating doon. Pero sabi ni Jesus Christ sa kanya, get up, pick your pallet, and walk. So, ang title natin ngayong gabi ay yung tanong ni Jesus Christ. Do you wish to get well? Gusto mo bang gumaling? Siguro may magsasabi sa akin, wala naman akong karamdaman na. Okay? Yung iba naman, so physically, gusto natin gumaling kung may physical kayong karamdaman. Okay, pero ang tanong dito, ang pinaka-team natin is, do you wish to get well? Nais mo bang gumaling? Okay. Minsan, kadalasan, no, ang physical illness daw natin, sabi ng mga ilang doktor, nagmumula ito sa kasalanan or sa mali nating gawi or attitude or habit. Okay. Ang stress. Ang stress ay kadalasan nagdudulot ng maraming karamdaman. At ang stress ay nagmumula sa kung ano-anong bagay na kinatatakutan, ano-anong bagay na gustong makuha agad-agad, no? So, lalo na sa panahon natin ngayon, napaka-stressful. Napaka-stressful ng mundong ito, no? Lalo na sa social media, nakikita natin masyado yung competition. Competition saan? Sa talent? Competition saan? Sa fashion? Competition saan? Competition sa status ng buhay, no? So, napaka-competitive yung sitwasyon ng mundo natin ito. And kapag tayo na-hook dito, nako, doon pumapasok ang stress at doon pumapasok ang iba't ibang karamdaman. So, sa gabing ito yung pag-uusapan natin. Ito yung pag-uusapan natin. Yung tanong ni Jesus Christ, may karamdaman ka ba ngayon? Katulad ng sabi ko kanina, maaaring sabihin niyo, wala naman akong sakit eh. Pero alam niyo ba, merong sakit na physical at may sakit na spiritual. So, punta tayo, sa physical madaling makita eh, no? Meron kang karamdaman, high blood ka, diabetic ka, na-stroke ka, no? Yung mga karamdaman na yun. Pero walang imposible sa Lord, mga kapatid, kung meron ka nito. Okay? Just believe and trust God at gagaling ka. At meron din karamdaman sa spiritual. Ayan. So, doon tayo medyo pupunta. No? Yung karamdaman spiritual na hindi natin napapansin. So, ano itong mga karamdaman ito? No, karamdaman na galit. Ayan. Galit, sama ng loob, puot, selos, inggit. Alam nyo ba na karamdaman to? At kasalanan ito sa Panginoon. At kadalasan nga, yung karamdaman natin physical, nagmumula ito sa karamdaman nating spiritual. Yung buhay natin na nabubuhay tayo sa opinion ng ibang tao, no?
ano sinasabi ng ibang tao, ano sinasabi ng mundo, parang gusto nating sabayan yun. Kung kaya nagkakaroon tayo ng karamdaman. O kaya naman, lulong tayo sa bisyo. Sino may bisyo dyan? Bisyo sa droga, bisyo sa alak, bisyo sa sugal, bisyo sa pagkain. Ayan, bisyo din yan. Yung kakakain lang, mag-iisip na naman kung anong kakainin. Nako, naging bisyo ang pagkain, kaya lumalaki, kaya pumapasok yung karamdaman. Di ba? So, nakikita natin, no, ito yung mga bagay minsan na hindi natin napapansin, pero nakakasama sa ating personal na buhay. At minsan, ito yung nagpaparalyze sa atin para hindi tayo makamove forward. Example, punong-puno ka ng sama ng loob. Hindi ka makamove forward. Makita mo lang yung anino ng tao, galit ka na. Marinig mo lang yung pangalan ng tao, galit ka na. No, umaari ang sama ng loob mo. So, hindi ba natin alam na may connection yun sa ating physical health? So, makikita natin. So, let's check ourselves ngayon sa gabing ito. Year 2025 na mga kapatid. Kadalasan ang mga tao, sa year, pagkapapasok ng taon, pag wala sa Panginoon, nung wala sa Panginoon, pag pumapasok yung bagong taon, ito na si New Year resolution, no? Maglilista na ng mga New Year resolution niya. Ito yung ayaw ko ito yung gusto ko na mabago sa buhay ko. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung dapat kong gawin, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 100. Parang gano'n, di ba? So, ang dami-dami natin gustong gawin. Kasi bagong taon naman, bagong buhay, no? So, nag-iisip yung iba na New Year resolution. Pero alam nyo ba, saglit lang yan eh. May kailangan tayong i-diagnose talaga. I-diagnose natin kung ano nga ba ang pinagmumulan nito. Bakit itong nakaraang taon, ang dami nating failures. Check natin. Okay, let's have a life check. 2024, kamusta ka? Year 2024, anong pinagdadaanan mo? Meron ba? Opo. Okay, kasi ako may pinagdaanan. Year 2024. Imposibleng wala kayong pinagdaanan din. So may pinagdadaanan tayo, di ba? And naiisip natin at isipin natin, no, na ayaw ko na nito, napapagod na ako nito. Parang yung paralytic man, no, for 38 years nakahiga siya doon sa pallet niya, doon sa higaan niya, na hindi siya makakilos, hindi siya makagalaw, nakatali na siya doon. Kung walang tutulong sa kanya, hindi siya makakarating sa pupuntahan niya. Kung walang magbibigay sa kanya ng pagkain, hindi siya makakakain. Paralyze eh. Same thing. Napaparalyze tayo sa mga bagay na umaalipin sa atin. Kaya hindi tayo nakakapag-move forward. Kaya nawawalan tayo ng breakthrough sa buhay natin. Napaparalyze tayo doon. Hindi natin napapansin. So, ngayon, i-check natin ngayon, no? Minsan, andun yung sama ng loob mo sa magulang, sama ng loob sa asawa, no? Selos dito, selos doon. Bisyo dito, bisyo doon. Pero sa mga disciples and leaders, wala na yan, ha? Pero pwedeng meron kang galit, pwedeng meron kang sama ng loob, no? Pwedeng meron kang pagsisinungaling, pwedeng meron tayong katamaran, to do the vision, maaaring meron tayong hindi napabayaan natin yung ating mga alaga na pinagkatiwala ng Lord. At gusto natin na this year 2025 is mabago, no? Kung magla-life check tayo at nakita natin ito, may dapat tayong gawin. So, ang tanong sa atin ni Jesus Christ, do you wish to get well? Gusto mo ba makalaya mula dito? Gusto mo ba makalaya mula sa pagkakaalipin mo dito? Mula sa pagiging paralytic mo, dulot ng mga pinagdadaanan mo? And if yes, ang sagot mo, no? Number 1, sabi doon, get up. Get up. Tumayo ka. Arise. Tayo. Ibig sabihin, no? Action word ito. Hindi yung tipong gusto ko nang matanggal yung galit ko sa kanya. Gusto ko nang, ayoko na nitong selos, nakakapagod. Ayoko na itong mga negativity, nakakapagod, pagod na ako. Tapos hindi ka gagawa ng aksyon.
Sabi ni Jesus Christ sa paralytic man at sa atin sa gabing to, get up, tumayo ka sa oras na ito. Kung physical man yung sakit mo, magtiwala ka sa Panginoon. At kung meron ka nito, yung mga bagay na binanggit ko ngayon, no, i-check natin yung sarili natin. Kung ka-stuck na tayo dyan, sabi ni Jesus Christ, tumayo ka. Pagdesisyonan mong magbago. Pagdesisyonan mong ayaw ko na nito. Pagdesisyonan mong aalis ako mula sa aking galit. Aalis ako mula sa aking sama na loob. Aalis ako sa bisyo na meron ako. Aalis ako sa katamaran ko. Aalis ako sa pagiging procrastinated ko. No? Pag sinabing procrastination, yung manyana habit, yung pwede mo nang gawin ngayon, dahil madali, bukas na lang, mamaya na lang. May gagawin ka mamaya. Mamaya na lang. Ayun, naging 3 na yung mamaya mo na, naging 4 na, naging 10, hanggang sa hindi mo nagawa. So, yun ang procrastination. Sakit yan, mga kapatid. And we need to be healed sa ganitong behavior natin o pag-uugali. Sabi nga ni Jesus Christ is, gusto kitang pagalingin. In Exodus, may sinabi siya doon na, I am the God that healeth thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling. Kaya kitang pagalingin. Pero pagdesisyonan mo, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang lumaya sa sitwasyon na ito? So, get up. Tayo. Number 2, pick up your pallet. Okay? Doon sa paralytic man, sinabi niya, pick up your pallet. Yung pallet, ito yung kanyang hinihigaan eh. Ito yung paleta na kapag paralitiko ka, doon ka na lang naka-stay. Doon ka na natutulog, doon ka na dumudumi siguro, doon ka na kumakain, doon ka na naliligo. So sabi na dito ni Jesus Christ, sa paralytic man, pick up your pallet. So, what is our pallet? Ano yung pallet na meron tayo na siyang nagiging bandage? Na siyang nagiging umaalipin sa atin. Yung mga sinabi ko kanina, yung mga binanggit ko kanina. Ngayon, anong gagawin mo doon sa pallet? Palagay nyo, comment below. Ano kayang gagawin ni paralytic man doon sa pallet niya, sa higaan niya? Bibit-bitin ba niya? The Bible is silent kung anong ginawa niya. Pero, tingnan natin, kung 38 years doon siya nakahiga, 38 years, alipin siya ng higaan na yon dahil hindi siya makakilos dahil paralytic siya. Palagay nyo, anong gagawin niya doon sa paleta niya? Pipicturean niya? Ilalaminate niya? I-display ba niya sa bahay? O itatapo niya, sisirain niya dahil tapos na siya doon dahil ngayon nagdesisyon ako na kunin ko ito, hindi ko nagagamitin to dahil pagagalingin ako ng taong ito na nagsabi sa akin, pick up your pallet. Comment below kung kayo yon. Kung kayo yung may selos, galit, sama ng loob, may mga bisyo pa, kung hindi man bisyo ng alak, dahil mga disciples na kayo, leaders na kayo, bisyo ng pagkain, bisyo, ano pa mga bisyo? Bisyo ng panunood ng Netflix for the whole day, mas mahaba pa yung panunood sa Netflix kaysa doon sa pagbabasa ng Bible. Sino pa dito nag-ML? Gaming. Baka alipin ka pa niyan. Okay? So, sino dito? Okay, ang sabi ng Lord, pick up your pallet. Ibig sabihin niyan, yung mga paleta natin na yan, no, hindi natin gagamitin. Yan ay ating itatakwil na. Okay, kasi nag-decision ka na ayaw ko na nito. Gusto ko nang lumaya dito. Gusto ko nang mabago sa year 2025. So, anong gagawin mo? Okay? Ano sabi ng Bible? Philippians 3:13. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Ang sabi sa Philippians, no, sinasabihan tayo dito, year 2024, year 2023 na sa atin pa, no, itong year 2025, nag-decision ka ngayon. Magdi-decision tayo. Ayoko na nito. Gusto ko na makalaya dito.
Ano ang unang gagawin? Ang sabi dito, one thing I do, forgetting what lies behind. Kalimutan na natin yan. Kalimutan na natin yung masasamang pinagdaanan natin. No? Meron at meron tayong pinagdaanan. Meron at meron kang pinagdadaanan. Na minsan, ito yung nagiging failure mo. Ito yung nagiging disappointment mo. At minsan, ito yung nagiging dahilan na ayaw mo na kumilos. No? Nagiging paralyzed ka na. Bandage ka na nito. Alipin ka na nito. So, aminin natin yan. So, sabi ni Pablo, tinuturuan tayo, kung gusto nating gumaling mula sa ganitong mga bagay, forget what lies behind. Kalimutan na natin yung past na yan. No? Huwag na natin dalhin ngayong year 2025. At sabi dito, reaching forward to what lies ahead. So, kumbaga, sabi nung bonfire last Friday, di ba? Si Kuya Rani ninyo, sabi niya, pressing toward the goal. So pag sinabi natin pressing toward the goal, meron tayong pagsusumikapang gawin. Pagsusumikapan natin gawin na makarating tayo doon sa ating final destination. Doon sa goal na gusto natin mangyari. Yung goal na yon ay ang buhay na inilaan sa atin ng Panginoon. Ito yung buhay na walang hanggan. Okay? So, yun yung ating goal. No? Kalimutan yung nakaraan, kalimutan yung mga disappointments, failures ng 2024, mga pinagdaanan na masasakit, na nag-iwan sa'yo ng sugat, kalimutan na natin yon. And ngayon, we press on toward our goal. Lord, gusto kong mag-focus sa iyo. So, yung palet na yan mga pinagdadaanan na yan, tapon na natin yan. Huwag na natin balikan yan. Okay? Sabi nga dito sa Exodus 15:26, for He promised na pagagalingin niya tayo. For I am the Lord that healeth thee. Kaya niya tayong pagaling anuman ang sitwasyon. Sabi sa Psalms o Awit 30 verse 2, O Lord my God, I cried out to you, and you have healed me. May dapat tayong gawin. Hindi magic na yung mga pinagdadaanan natin ay mawala. Nandyan yung pain. Hayaan mo yung pain. Pero huwag tayong mag-dwell sa pain. Huwag tayong mag-dwell sa past. Yung past natin, lesson learned yan. Pero do not dwell on it. Okay? Ang kailangan natin, gusto natin makalaya dito, sabi sa awit, sabi ng salmista, I cried out to you, and you have healed me. Nakikita ng Lord yung kalooban natin. Nakikita ng Lord ng laman ng puso mo. So oras nito na hirap ka na sa nararamdaman mo. Hirap ka na sa kalooban mo. Cried out to God. And surely, sabi ng kanyang salita, sabi ng salmista, pagagalingin ka niya, palalayain ka niya. Isa ka ng bagong nilalang. Ayan. Isa ka ng bagong Jeremy. Isa ka ng bagong John Lloyd. Ikaw na si John Lloyd Cruz. Isa ka ng bagong Wesley. Okay, si Wesley Knight. Ayan, di ba? Isang bago na, mga ganyan ba bago? No? Kasi bakit? Isinuko mo na eh. Sumunod ka sa Lord eh. Now forget the past. Forget what lies ahead. Okay? And focus tayo doon sa goal natin. Yung goal natin na patungo doon sa buhay na nilaan ng Lord sa atin to eternal life. Okay? So do you wish to get well? Get up, pick up your pallet, and the last, number 3, and walk. Walk. Saan ka lalakad? Walk in His path. Okay, ang mga Pilipino, likas sa atin ang mahilig sa utang na loob. Ha? Kapag meron taong nag-ano sa'yo, tumulong sa'yo, lahat ng utang na loob ibibigay mo. Kahit patalunin ka sa bangin, tatalon ka, tiyak. We owe nothing sa tao. May pagkakautangan lang tayo, ang Panginoon. And kung ikaw ay pinagaling ng Panginoon, like the paralytic man, walk in His path. So ano ibig sabihin ng walk in His path? The way we live must be the God's way. So, ngayong pinagaling ka na ni Lord,
Tinanggal niya yung mga hirap ng kalooban mo, mga adversities, problems, yung trouble, ng isipan, no? Yung isip mo punong-puno ng negativity, yung isipan mo punong-puno ng fear of the unknown, yung isipan mo masyadong paranoid, na dahil nag-overthinking ka sa future, no? Kung ano-anong iniisip mo, hindi maganda po yan. Okay? So, kalimutan natin yan and walk in His path. The way we live must be in God's way. And walking with Him is a process na pagdadaanan natin day by day. Hindi siya magic. Okay? So, kung lalakad tayo ayon sa paraan ng Panginoon, araw-araw nasa proseso tayo. Yung pain, nandiyan pa yan. Yung memories, nandiyan pa yung memories, yung bad memories, nandiyan pa yan. But then, araw-araw, ipoproseso tayo kapag nakita ng Lord na totoo na you cried out for help sa Kanya dahil gusto mo nang makalaya dito. Okay? Sabi sa John 8:12, in Tagalog, okay, John 8:12, sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi nalalakad sa kadiliman." Kadiliman ay yung buhay na hindi mo kasama ang Panginoon. So pag sinabi natin kadiliman, ito yung buhay natin na hindi natin kasama ang Lord. Madilim, nangangapa tayo. Hindi natin alam kung tama o mali ang ginagawa natin. Hindi natin alam kung yung sinusundan ba natin ay dadalhin tayo sa tama o mali. Okay? So, ganun yung sa kadiliman, di ba? Pag madilim ang lugar, kakapa-kapakan, hindi mo alam bangin na pala yan, hindi mo alam kanal na pala yan, hindi mo alam bato na pala yan, matatalisod ka. Madilim eh. Pero sabi dito, ang sino man sumunod kay Jesus ay lumalakad na sa liwanag. Malinaw na yung kanyang lalakaran. Bakit? Dahil si Jesus Christ ang ilaw ng sanlibutan. At sino man ang lumalakad, no? Lumalakad sa ilaw, hindi na siya mapapahamak. Efeso 5:7-9, sabi dito, kaya huwag kayong makisama sa kanila. Sino yung sa kanila? Yung mga lumalakad sa kadiliman. Ephesians o Efeso 5:7-9, kaya huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayoy nasa kaliwanagan na. Mamuhay na kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Kung gusto natin na totally healed tayo, sinabi ng Lord, get up, decision ka, gusto mong gumaling, pick up your pallet, forget the past, no? And press on toward our goal. Yung goal natin na buhay na kasama ang Lord magpakailanman. Buhay na papunta sa buhay na walang hanggan. Sabi dito, namumuhay tayo sa liwanag sapagkat ito ay mabuti, ang gawa natin mabuti, matuwid, at totoo. Okay. So, walking in the light is a light pleasing to the Lord. So, pag sinabi natin walking in the light is a light pleasing to the Lord, yung ginagawa natin, yung sinasabi natin, yung iniisip natin, yung nilalaman ng puso natin, ay pleasing sa harapan ng Panginoon. Okay? Walking in the light is being filled with the Holy Spirit. Okay? So, walking in the light is being filled, andun yung kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Espiritu Santo. Makikita sa atin yung bunga niya. Ano yung bunga niya? Nasa atin yung love, nasa atin yung joy, nasa atin yung peace, patience, kindness, gentleness, okay, self-control, faithfulness, nasa atin. Bakit? May kapuspusan tayo ng Holy Spirit. Okay? So, iba kasi ang happiness sa joy eh. No? Minsan na-share ko to sa ilang kabataan. Ang happiness is, masaya ka pagkasama mo yung kaibigan mo. Masaya ka kapag kasama mo yung tropa mo, kung kabataan ka. Masaya ka pag napunta ka sa mall. Pero, pag uwi mo sa bahay, at the end of the day, meron kang regrets. Pero iba ang joy sa Panginoon. Ano man sitwasyon, sa buhay natin. May kagalakan tayo, malalim yung galak. Okay? Sa kabila ng kaguluhan ng mundo, may kagalakan tayo. At nagpapatuloy tayo.
no, toward our goal. Hindi tayo napipigilan. Okay, may kapayapaan tayo. So, the question is, do you wish to get well? Yes, kahit ako, gusto kong gumaling. May mga weaknesses pa rin ako na nararanasan ko na meron ako 2024. And this 2025, gusto ko na ako nagnanais ako na makalaya din, no, sa mga weaknesses kong ito. Minsan tagumpay ako 2024, minsan hindi, no? Minsan nagagawa ko yung nais ko na walang consultation sa Lord. But this year 2025, gusto ko, lahat ng bagay na ginagawa ko ay kumukonsulta ako sa Panginoon. Okay. So, kung yes ang sagot natin na gusto natin makalaya, kalimutan na natin si 2024. No? Yung mga failures natin yan. Kalimutan na natin yan. Unti-unti, day by day, change tayo ng Lord. Kasi ito yung mga dahilan nga no? Bakit tayo nagiging paralyzed? Nawawala ang change, nawawala ang breakthrough. Walang breakthrough sa buhay natin, personal. Walang breakthrough sa pamilya. Walang breakthrough sa work. Walang breakthrough sa businesses kung negosyante ka. Walang breakthrough sa iyong ministry. Bakit ang mga disciple mo hindi dumadami? Bakit konti lang ang nawiin mo kay Christ? Bakit? Because meron tayong something sa kalooban natin na kailangan natin si Lord na pagalingin niya tayo. Today, start of the year of 2025, simulan natin ito na totally healed tayo so that we can do the assigned task, no, na binigay ng Diyos sa atin. Hindi tayo magtatagumpay sa task na binigay sa atin ng Diyos kapag hindi tayo totally healed. Kapag dala-dala pa natin yung galit, sama ng loob, frustrations, disappointment natin noong year 2024, ngayon 2025. Hindi tayo magkakaroon ng breakthrough sa buhay natin. Okay? Hindi natin, kapag totally healed tayo, madali na natin gawin yung vision. No? Ano yung vision natin? To reach out people, to win them for Christ. No? Win soul and make disciple. Madali na natin gawin ang vision kasi healed tayo eh. We are totally healed ng Panginoon. Madali na magpa-disciple. Hindi ka na magrereklamo sa leader mo. Hindi ka na magrereklamo kay pastor. Hindi ka na magrereklamo sa system. Bakit? You are healed eh. Wala na yung mga preconceived ideas mo. Wala na yung takot mo. Kasi nasa atin na si Lord eh. Nasa atin ang Holy Spirit. Punong-puno tayo. Napupuspos tayo ng Holy Spirit. So, madali na sa'yo magpasakop sa yung leader. Kay pastor. Sa church. Sa system. Madali na. Bakit? Kasi pinagaling tayo ni Jesus. No? Sa anong mamang meron tayong dala-dala sa puso natin. So, this year 2025, let's start to check yung ating personal life. Ano pang meron sa atin? Kung kaya hindi tayo makausad. Kung kaya napaparalyze tayo, hindi natin nagagawa yung gusto natin. Suko natin ito sa ating Panginoon. No? Ang lahat ng ito ay suko natin sa Panginoon. Sa pagpaplano natin, this year 25, mga gagawin natin, isama natin si Lord. Huwag mo isama yung kung ano, no? Kung anong gusto mo. Dapat gusto ni Lord. Dapat Lord, ang kalooban mo. Yun yung isasama natin. I-start natin ganun. Gawin natin siyang sentro ng ating buhay. Siya lamang ang ating bibigyan ng kaluguran sa gagawin natin. And unti-unti, mamamalayan mo, wow, nabago. Wow, pinagaling ako ng Lord. Wow, may breakthrough. Bakit? Sinuko natin lahat eh. Iniwan na natin si 2024, yung mga masasakit na memories. Ang masasakit na memories, lesson learned na lang yan. Yung masasakit na pangit na pinagdadaanan natin 2024, ano na lang yan, parang bad memories na magbibigay sa atin ng aral na wag mo nang gawin to. Nagkamali ka na dito, wag mo na ulitin sa 2025. Dahil sinuko na natin sa Lord. Dahil pinagaling na tayo ng Panginoon. So, walang mahirap na bagay sa Kanya. Lahat ng bagay imposible sa Lord. Ano man yung kalagayan mo, ano man yung pinagdaanan mo, ano man yung ang bigat-bigat. Pwede mo sabihin sa akin kung alam mo lang,
Kung alam mo lang kung anong ginawa nila sa akin. Kung alam mo lang, Pastora, yung Ate Del, Pastora, Sister, yung pinagdaanan ko, kung alam mo lang, mas alam ni Lord. Yung 38 years na paralytic man, alam ni Lord yung sitwasyon niya na matagal na siyang ganun. Kung kaya tinanong siya, do you wish to get well? Sa gabing ito, alam ng Lord ang pinagdadaanan mo. At alam ng Lord na pagod ka na dyan sa pinagdadaanan mo. Ang tanong niya sa'yo, do you wish to get well? And if you wish, at gusto mong gumaling ka, may bagay kang gagawin. Get up, pick up your pallet, at yung pallet na yan na umaalipin sa'yo, itapon mo, kalimutan mo na. Huwag mo nang balik-balikan yan, huwag mo nang lingon-lingonin yan, dahil hindi yan makakatulong sa'yo. And walk. Walk in God's way. Ang buhay natin, we are living in God's way. Kumbaga mamumuhay tayo ayon sa paraan na gusto ng Lord na ipamuhay natin. Hindi yung atin, kundi sa Panginoon. So in conclusion, sabi sa conclusion natin, our God is very willing to heal us. Imagine yon, our God is very willing to heal us, to heal you. Exodus 15:26 said, I am the God that healeth thee. Believe and do what is necessary to be completely healed so that others may see that God is still at work, not only yesterday, but today and forever. Okay, so sinasabihan tayo, maniwala ka lang, no, na ang Diyos ay gumagalaw, kumikilos, no, hindi lang yesterday, but today and forever. Okay? So, sa gabing ito, meron tayong aawiting kanta, no? Damdamin natin yung ating, ang awiting maririnig natin sa music team sa oras na ito. And sing it prayerfully in our hearts. So, hinihiling ko na ang bawat isa, no? Sabayan ang awiting ito and sing it prayerfully. Na pinagpipray mo sa Lord, dinideclare mo sa Lord, no, na Lord, I want to be healed. Lord, gusto kong this 2025 may breakthrough ang pamilya ko, may breakthrough ako personal, may breakthrough ako sa work ko, may breakthrough ako sa business ko, may breakthrough ako sa ministry ko. So, damdamin natin ang awit nito, sabayan natin ang music team sa pag-awit nito ng may puso. Hinggit sa aking kailangan, hinggit sa aking karanasan, hinggit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Hinggit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Hinggit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw kong may hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Hinggit sa aking kailangan, hinggit sa aking karanasan, hinggit
Okay, so praise God. Hallelujah. Tunay na ang Panginoon ay may kakayahan na pagalingin ka. May kakayahan na pagalingin ako. May kakayahang pagalingin tayo sa anumang sitwasyon na meron ka. Sa anumang sitwasyon na dinadanas natin. Walang imposible sa Kanya. Walang mahirap na bagay sa Kanya. All things are possible in Him. Kung kaya itong year 2025, ilagak natin sa Lord. Isurrender natin sa Lord ang lahat-lahat. Yung mga gagawin natin, yung magagawa pa natin, yung pinaplano pa natin in the future, ibigay natin sa Panginoon. Let Him guide us sa ating gagawin. And surely na magtatagumpay tayo sapagkat sinasama natin siya sa lahat ng ating ginagawa. Kaya sa oras nito, sino man ang may karamdaman sa oras nito, anumang karamdaman ng taglay-taglay mo, saan ka man may sakit, hipuin mo ang parte ng katawan mo na may karamdaman, ikaw ay pagagalingin ng Panginoon. He is our healer and He is very willing to heal your sicknesses, your illness, anumang sakit na meron ka. Walang imposible sa Lord. Walang mahirap na bagay sa Kanya. At kung ang emotion mo, ang isip mo ay may karamdaman, no? Kumbaga punong-puno pa ng kung anong negativity, punong-puno pa kung anong mga bagay na hindi nakakalugod sa Lord, isuko mo ito, kapatid, sa Kanya. Sinusuko namin ito lahat, Panginoon, sa oras na ito. Nilalagak namin lahat sa iyo. At naniniwala kami na kami, Panginoon, ay magtatakumbay dahil kasama ka namin. Lord, salamat sa kagalingan, salamat sa assurance na may Diyos kaming buhay na nagpapagaling sa amin, na gagabay sa amin, na sasamahan kami sa journey namin, sa buhay namin sa mundong ito. Maraming po salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig sa oras nito, anuman ang personal nilang kahilingan, Lord, I declare answered prayer, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, mga kapatid, 2025 na, no? Sa mga gagawin natin, maging habit natin na kasama ang Lord at tiyak magtatagumpay ka. God bless everyone. Praise God and thank you po, Pastor Adele, sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko, marami din po tayo natutunan. That's why we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga striking lines or takeaway lines using these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin tonight dito sa ating bonfire. Salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders natin na talagang nagmo-mobilize for Friday, sa ating mga cell leaders, yung mga cell members po dyan, and sa mga invites. We pray na maka-involve din po kayo sa ating mga online cell group. So marami pong mga leaders dyan na nagko-comment. At pwede po kayo mag-reach out para makasali din po kayo sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ng ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na maximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And also, we encourage everyone sa ating first Sunday of the year 2025. So, we encourage everyone na tayo po ay nasa live ng ating online simbahay. And we encourage also everyone na patuloy nyo pong i-invite ang inyong mga friends, family, and colleagues para rin sila ay makarinig at ma-bless sa message na ihahatid sa atin na ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless!